kaibigan, ito na. Magandang buhay sa inyo. Magandang buhay. Ito ulit. What's up? Anyway, bigyan kita ng magandang backstory tungkol dito sa nangyari dito. Ano pa to? Dati pa to nung Valentine's Day. Gusto ko sanang surpresahin ng aking may bahay. So, nung time na yan, nasa trabaho ako. Pero tumakas na ako saglit. Nagpaalam naman ako. Kaya okay maganda. Nagpaalam naman ako. Tapos, umuwi ako saglit kasi lahat sila nasa, yung mga bata nasa school. And then yung aking may bahay ay sumundo sa school. Uwian na lang that time na yan. So, nung time na alam ko, may schedule nila na pasundo na siya, umuwi ako saglit sa bahay, dinesign ko yung aming dining table, yan, yung makita mo. Yung mga yan, mga tinupi ko yan, mga dollar bill yan. Kasi ang aking may bahay, walang hilig sa bulaklak. As in talagang walang hilig siya ever since. So, don't judge her. Ito mga to, dollar bill yan. Tapos, pinorm ko siya parang rose. Nag-aral pa talaga ang origami. And then some of them are shaped like ng dollar bill. Tinupi-tupi ko. And I bought, dinesign ko yung dining table namin ganyan while they're gone. Here's what happened. Ito na. So, I thought ako lang mag-isa. Dumating na una yung tatlo kong malaki. Yung panganay, pangalawa, pangatlo. Dumating sila ng maaga. Nung dumating sila ng maaga, nakita nila ako nagde-design, nag-set up ng aking surprise. So, nung nilagay ko yun, nakita nila. So, nahuli na yung aking tatlong pang anak at saka yung aming bahay. Nahuli sila dumating. Yun. So, yung tatlo kong yan yung naging accomplish ko, mga kasabwat. Sinetap nila yung camera nila, and then that's it. Merong isa dyan, nandyan, at saka may isa itong nasa likod. Ito yung kumukuha ngayon. So, here's what happened. Grabe. With all my effort, grabe na to. Panoorin nyo hanggang huli. Ang reaction niya. I was expecting, aww, ang sweet talaga. Hindi. Watch it. Hanggang dulo. Promise. What, kuya? Wow. Oh, I'm gonna mess it up. Right now. I'm gonna mess it up. Right now. How about now? Huh? How about now? Kalap kayo! Kalap kayo! Oh, I'm gonna mess it up. Right now. I'm gonna mess it up. Right now. How about now? Huh? How about now? Kalap kayo! Surprise! Sibigay niyan pera sa inyo. Ano yan? Game bigay ni Papa po. Ole! Hanap ko po doon sa classroom po. We're Filipinos! Magandang buhay mga kaibigan, here I am again. I'm Josh Valdez. What's up? Alright, for today's video, that time, sumundo kami sa panganay ko sa airport. Habang naghihintay kami na lumabas siya, etong nga rin pangatlo, si Denden, ay gusto daw niya makitrend kami sa trending ng We're Filipinos. And then say something about, anything about Filipinos. Na-curious lang ako dahil gusto kong malaman kung ano yung kanilang point of view or POV sa Filipinos. Yun, alam mo yun, excited lang ako. Anyway, so, syempre, katuwaan, nakisali ako. Nakakatuwa lang kasi yung aking may bahay, magugulat kayo or tiyak makaka-relate kayo kung ano yung sinabi niya. So please watch the full video up to the end and sana may mawali tayong stock. Anyway, thank you so much. Oh, by the way, shout out sa nagbigay nito. Tambay. Yan, Tambay Cup. Si Kuya Jobs or ang account niya yata is a man behind lens. So yan, if you guys want this, alam na this. Alright, here we go. Please watch all the videos. Yahoo! We're Filipinos. Of course our mom has short hair. We're Filipinos. My idol is Manny Pacquiao. We're Filipinos. Of course, we have Louis Vuittons. We're Filipinos. We're Filipinos. We're Filipinos. Of course our mom will gonna say, Mars! You need to leave. We're Filipinos. We like to say, Bikini Man. Oh, we're Filipinos. Of course we like to say, Sana all po. We're Filipinos. Of course we love parties. Okay. Hi, I'm Filipino. We are We're Filipinos. We use our hands to eat. We're Filipinos. We like to sing. We're Filipinos. Of course our dads can be bold. We're Filipinos. Of course our aunties are. Our what? Our aunties are judgmental. We're Filipinos. Of course we don't use slippers or shoes when we go outside. We're Filipinos. We're loud. We're Filipinos. We're Filipinos. We're Filipinos. Of course, we're going to drink alcohol. We're Filipinos. Of course, we have gout. We're Filipinos.
Some of us listen to oldies. We're Filipinos. Of course we listen to Air Supply. We're Filipinos. We use po and no po. Respect. We're Filipinos. Do you know Eraserhead? We're Filipinos. Of course we have sense of humor. We're Filipinos. Of course, we love Chicken Joy. Sana! Ay, we're Filipino. We eat tuyo! We're Filipino. We use tabo. We're Filipino. We like to say, putang mo. What? Whoa, come on now. No language here. No language. Kami na siya. Thank you, thank you. Where's my big boy? How are you, my big boy? Big boy, come here, baby, baby. Big boy, baby, I love you. What's up? Come here, big boy, come here. Love you. I love you, big boy. I love you, big boy. Hello guys, nandito kami ngayon sa Chocolate Hills and then we're going up there for the viewing deck. It's 220 steps going up plus going down. That makes 440 steps. Up and go guys. Ang easy naman ito lang. 220 steps. Wala pong mas maano. Ang taas. Pagod ba? So, bali, right now guys. Oh, ano lang tayo. Ano lang. Kalmahan lang natin. So, yun nga. So, ang saya, di ba? Dito sa Bohol, kung makikita ninyo. Maganda ang tanawin. Maraming chocolate hills. Tsaka ano na bilang? 20 pa lang tayo. Parang wala naman dating to. Ito na yun? 220 na ito? Teka lang. Aray.
May langgam. Tsara para. Are, may langgam ulit. Dami langgam dito. So guys, naputo yung video namin. So ulit? From where we stopped na lang. So galing kami doon. Walang challenge. See you. Ay, baya. Walang challenge naman tong akyatan dito. Pupunta pa kami doon. Teka lang, may langgam. Daming langgam dito. Dati. Walang langgam ba yan? Ano ko? May naipit yung pants ko. Okay. Kaya na ito. Kunti na lang. Kunti na lang itatagal ko. Kunti na lang. It's more fun. Ay, malamig dito. Respect all gender. Dami yung chocolate hills. We made it. We made it. We made it. Ayan. Yung chocolate hills. Wow! Yeah. So worth it. So worth it. At yan ang reaksyon ng aking may bahay na siga, short for palangga, sa nangyari. Alam mo ano? Well, magandang buhay! Ito ulit sa inyong likod, Audi Josh Valdez! What's up, what's up? Backstory tayo. Alright. Last year, gusto niya umuwi ng Pilipinas magbakasyon. So, binook ko na, sinettle ko na ang kanyang mga travels at kanyang flight and everything. Hindi niya alam, kasama ako. Kasi dati pa siya nagsasabi, gusto daw niyang magbakasyon kami ng dalawa para magkaroon kami ng we time. Anyways, so, kinontsaba ko ang aking tatlong anak na panganay, tatlong malaki. Panganay, pangalawa, pangatlo. Kinontsaba ko na sila, inayos ko na lahat about sa may iwan sila sa bahay and everything like that. So, all set. Eto na. So, hinatid namin siya sa airport, pinapasok na namin siya, pina-check-in na namin siya hanggang sa kanyang pag-boarding. Kami naman, bumalik sa parking at tsaka ako nag-ayos ang gamit ko. Tapos, nag-late check-in ako. So, pinantay ko siya makaupo muna dyan. Yan, pinantay ko siya makaupo muna siya sa pwesto niya. Hanggang sa ako yung pinaka-last na nag-check-in. And here's what happened. Abangan ninyo sa dulo. Tingnan niyo na naman ang reaction niya. Ay, ano ko ba? Abangan nyo. Tingnan niyo ang reaction niya. At anong kanyang nasabi. Kaya watch until the end. Maraming salamat. See you next time. Kiss, kiss, kiss. Look, mom. Miss, lihat kita naman. Say bye. Doon sila sa 205. Doon pala pagpapit. Wala. Surprise! Ng kambal. Tsaka si Ace? Oo, kanina lang. Sinabi. Once again, ladies and gentlemen, this is PR 113 bound for Manila. Nag-usap-usap na kami ng tatlong. Passengers bound. Ayan.
sabi pa ng mama mo, paano yung mga bata? Paano yung mga kids? Imbis na matouch nandito ako. Una kagad yun, si Ace. Paano si Ace? Ace, ikaw na lang dito. Hindi na lang ako kasama. Magandang buhay! Halika, samahan mo ko sa trip ko. Ito yung time na pumunta kami sa Lian, Batangas. So, papunta kami sa aming location. Hindi na makita ng Google Map. So, tanong-tanong kami kung saan papunta dun sa aming pupuntahan. Ayan, sinamahan kami niya, no? Ng aso. Siya nagturo sa amin saan papunta. At pagkatapos ng pasikot-sikot, finally nakita namin ang lugar. So nag-check-in na kami. At pagkatapos namin mag-check-in, pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa amin. Wow! Mga kaibigan, welcome sa Lucky Waku Waku Beach Resort sa Lian, Batangas. O diba? Kakaiba ang kanilang konsepto? Ang ganda ng lugar. At ito naman ang kanilang kwarto. Malinis, maganda, at mabango. At paglabas mo, ito ang iyong view. O diba? Sariwang hangin, magandang kapaligiran. Nakaka-relax. Yahoo! At meron palang tinda si Beyonce dito. Hello, hello! Wale! At ito naman ang kanilang effect sa gabi. O diba? Ang ganda ng mga ilaw.
Ang daming mga paandar ng lugar na to. Wow! Siyempre, maganda ito pang content sa Reels. O, tingnan mo yung langit. Ang ganda, di ba? Oh yeah. At doon sa building na yon ang karaoke room at saka ang bar. So, alam na this, hindi pwedeng i-post. So, kinabukasan, na-late ako nagising at ayan na si Laga at ang kanyang motorcycles at ang sisterette. Nag-aalmusal na sila. Hulaan nyo kung ano yung sinesenyas tiga. What? Maaga pa lang marami na kagad naliligo sa pool at saka doon sa dagat. Hindi na ako sumapay kasi madami na at saka mainit. At syempre, kapag ikaw ay nasa Pinas, hindi mo po pwedeng hindi kainin ang pambansang almusal ng Pilipinas. Kape at pandesal. Oh yes. Hindi nga ako naligo sa pool, kaya pumunta na lang ako sa tabing dagat at nagmuni-muni at hinanap ang sarili. Wow! O diba, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng langit at ng dagat. Anyways, hanggang dito na lang. Thank you very much for watching. Ito ang Puerto del Sol sa Bolinao, Pangasinan. Magandang buhay, tara na sa trip ko. At syempre kasama ang aking mga kapatid at saka pamangkin. Late na nga kami nakapag-check-in dyan kasi nga ginabi kami ng biyahe. Well, anyways, ayan ang mga rooms. Ayan, kumuha ako ng 3 rooms dyan kasi marami kami. Second room. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, in-explore ko na kagad yung lugar. Ito yung La Playa. Dito yung kainan sa tabing dagat. Gabi na, hindi na makita yung dagat. Anyways, may hinahanap ako. Sabi ko, saan ba yun? Hindi po pwedeng hindi ko makita yun. At, ito na nga. Charan! At syempre, umorder kagad ako ng gatas at pumunta rito para makapag-relax. Tapos nga. At maya-maya dumating na ang all-star cast. Eto sinabihan ako ni sister, medyo malalim, ingat. Pero nung sinukat ko, hindi pala malalim. Kaya ayan, lumangoy ako mula dun sa dulo pabalik. Oh, di ba? Swimmerist ang person. Kaya ayan, after maglanguyan, ginutom ang mga persons. Kaya hala, sige, lafangan na naman. At syempre, hindi mawawala to. So, gumising ako ng maaga kinabukasan para ma-explore ko pa yung lugar. Paglabas ko, nakita ko gising na pala yung 2 kapatid ko. Kaya naglakad-lakad na lang muna ulit ako at inikot ang buong resort. Grabe, ang ganda pala talaga dito sa umaga. Malakas ang hangin at sariwa pa. At binalikan ko nga yung pool area para makita ko kung anong itsura niya sa umaga. Grabe, ang ganda pala talaga dito. Nakaka-relax. Sayang lang talaga kasi na-late kami ng check-in. Ngayon, umaga na, check-out time na. Getting ready for breakfast. And as usual, kasama sa booking ang breakfast buffet. Good morning. Kaya lapangan na naman. Ganito pala ang day effect ng La Playa. Ang sarap pala kumain talaga dito dahil maganda ang iyong tanawin. Kaya ayan, nang sipagkainan na ng madami dahil mag-check-out na maya-maya. Dahil malayo na naman ang aming biyahe. Oh, wala. Oh, bakit? May acting? Wala naman nakakatawa-tawa ng tawa. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Ito ang trip namin sa Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan. Thank you for watching. Hindi ko akalain na maginto pa na sa Tansa Cavite. Ito ang Villa Excellence Beach and Wave Pool Resort. Ako'y lubusang namangha sa loob-looban pala ng Tansa Cavite ay may ganitong lugar. Kaya sabi ko kagad kay halika, explore natin yung lugar. Ayan ang kanilang entrance at ito ang kanilang beach area. That time, under renovation pa yung lugar kaya hindi pa pwede mag-swimming sa dagat.
dito kami nag-check-in sa beachfront. Yan. Doon yung kainan at may mga cottages sa harapan. At pinasok na nga namin ang aming mga gamit at tinulungan kami ng mabuting staff. At ito ang loob ng room. Bali family room yung kinuha ko kasi marami kami. Ito may second floor at dun yung ibang kama. At nilibot ko lang nga sa agad ng lugar. Ayan, meron silang clinic para sa mga first aid. At may mga ganyan sila mga pa-under na design na yan, matutuwa sigurado ang pamilya at mga kaibigan nyo dito sa lugar na to. At sa banda naman dito, yan, dito ang pool area ng mga pambata. Yan, meron din sila mga tinda-tinda dyan sa gilid. At ito naman ang pinaka-highlight ng resort, ang wave pool. Yan, may schedules yung pag-wave niyan. So yan, mga naghihintay pa yung mga tao dyan. Dito naman sa area to, may mga slides din. Yan, at may isa pang guwapo. Tingnan nyo. Boom! Pogi. At ito naman sa area na to, may iba namang klase ng slides. At mag-uwi naman tayo banda rito. Yan, dito naman. Ito ang isa sa mga nagustuhan ko. Yan, maglalakad-lakad ka paikot para pang nag-walk exercise. Of course, may kainan sa gabi, dito na maghapunan at may entertainment. Ayan nga, kinabukasan, ikot ako sa lugar, bago kami mag-check out. Yan, tahimik na yung lugar, wala ng tao, maaga pa kasi, nililinis nila yung lugar. Yan, nakabantay ang mga pagong. Wala. So ayun na nga, papunta na kami sa breakfast buffet kasama yan sa booking. And as usual, lafanga na naman. Masasarap naman ang mga Filipino dish na sinerve nila. Ayan, banda rito merong champurado at saka lugaw yata. At dito ang condiments. At ito ang kanilang dining area. O diba, ginito ang lugar. Anyways, thank you very much for watching. Tara, samahan nyo na naman ako sa trip ko. This time, sinubukan naman namin ang Sungayan Grills sa Balinasay River. Ayan, may mga tinda sila mga souvenirs pagpasok mo at sasalubungin ka naman ng mga staff para sa mga orders mo. So, naka-order na kami. Yan, pasok uli kami sa looban. At ang sabi sa amin, maghintay lang daw muna kasi ipe-prepare pa yung food at yung lugar. Bolinao Sungayan Grill is a floating restaurant. Actually, pwede ka namang mamili kung gusto mo sa mga kubo lang kumain or doon sa floating restaurant. Siyempre, with additional charge. So, yan na nga, nagugas na po ng kamay dahil mapapalaban tayo ng kamayan. Dahil budol fight ang style na kanilang pag-serve ng food. Pasensya na sa video, medyo kinapos. So, yan ang in-order nga namin. Good for 10 to 15 persons na raw yan. So, ayan na nga. Pinupwesto na yung aming bansa dahil hihilain na siya ng bangka. Ayan, pumupwesto na. E di ano pa ba? Ayan na. Lapangan na naman. So, habang kumakain kayo ng mga mahal mo sa buhay, ang bansa ay hinihila ng bangka ng 1 oras babaybayin ang Balingasay River. Bali, 1 oras papunta at saka 1 oras pabalik. Kasi masarap nga namang kumain pag ganyan ang tanawin mo. O diba? Maski ako na lang yata natitira kumakain dyan. Ayan, tingnan mo naman ang linis ng tubig. Sariwang hangin. Oh, saan ka pa? Ewan ko na lang kung hindi ka talaga gaganahan kumain. O diba? Ako na lang talaga natitira kumakain dyan. Oh, yes, si Dad. Oh, busog na rin siya. Naman. Actually, hinintay ko na lang siya matapos sa toothpick, hihiramin ko eh. Points. Alam niyo ba na ang Balingasay River ay nataguriang pinakamalinis na river sa Luzon?
Ito ay may haba na 7 kilometers na ang tubig ay nagmumula sa Kibar Spring, Bolinao Falls. So, ayan na nga, pagkatapos ng 2 oras na ikot, tapos na kaming kumain, balik na ulit. Parang bumigat daw yata yung balsa. Ayan, makikita niyo naman bakit bumigat yung balsa. Ay, alam niyo guys, dapat gala ka ng gala. Hindi yung kung kailan ka nakaluluwa, saka kapag gagala. Toinks. Anyways, thank you very much for watching. Ito ang The Mahogany Forest o mas kilalang The Bilar Man-Made Forest. Isa ito sa mga sikat na tourist spot sa Bohol. Ito ay may haba na 2 kilometro na matatagpuan sa lubok at sa boundary ng bayan ng Bilar. The forest is mainly made up of white and red mahogany trees at mahigit 50 years na ang proyektong ito. At syempre, hindi mo po pwedeng palapasin ang isa sa mga sikat na tourist spot sa Bohol, ang Bohol Tarsier Conservation Area. Salika, hanap tayo ng tarsier. Ayan! Ay! Di, pamangkin ko pala yan. Oh, eto! Ay, sis ko pala yan. So, hanap pa tayo ng tarsier. Ay, ayan! Ay, ako pala yan. Pogi. Ay, nako, maghanap na nga tayo sa paligid. Anyways, may pinagbabawal ang paggamit ng flash na camera dito at saka magingay kasi tuwing umaga pala natutulog ang mga tarsiers. O yan, may nakita na naman tayo. Ay, hindi pamangkin ko rin pala to. Ayun, at finally, may nakita na rin kaming tarsier. Alam niyo ba ang tarsier ay combination ng lemur o tinatawag na kagwang sa Bisaya at ng unggoy. Ang tarsier ay also known as mawumag in Bisaya. Ayan siya, natutulog habang nakakapit. So, ayan, hanap ulit tayo sa ibang lugar. Actually, kami na lang ang tao sa lugar na yan kasi pasarado na yan. At, ayan, may nakita na naman ulit kaming tarsier. Ito, karagdagang kaalaman na naman. Alam niyo ba ang haba ng buhay ng tarsier ay may 2 hanggang 12 taon lamang. At ito ay may taas ng 3 to 6 inches lamang. Ang ulo na ito ay kaya lumingon pa kanan na 180 degrees at pakaliwa 180 degrees kaya kaya nga makita ang buong kapaligiran ng 360 degrees. Sabi sa amin ng guide namin, ang swerte daw namin at may gising na tarsier kaming naabutan. Teka, baka malito kayo, ako yung nasa likod ha. Anyways, thank you very much for watching. Tara na guys, samahan niyo ako sa trip ko. This time, tumumbas naman kami ng mga pinsan ko at saka ng mga pamangkin ko. Ito ang Espasyo Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Sitio Gulo, Nasugbu, Batangas. At dito kami mag-stay ng overnight. Dito sa kwartong to merong 5 double deck. May portable na lutuan at kasama na paggamit ng mga utilities. Dito naman sa kwartong ito ay may 2 double deck. So ayan nga yung dining table, bagay ito sa malaking grupo. Meron itong 2 shower room. At meron ding 2 palikuran. At dito naman, halika, labas tayo. Ito ang kanilang swimming pool. O diba, ang ganda? Infinity pool ang peg. At meron din itong tambayan sa taas. At alam na ako ano ang gaganapan dito. Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? So, pinabukasan, sinilip ko naman ang kanilang dagat. O, diba? In fairness, pino ang buhangin, medyo kulay brown na lang. Saka medyo low tide pa noong time na yan. At may nakita nga ako ng bebenta ng mga bagong huling isda. So ayan, dali-dali akong bumalik para kumuha sana ng pera. Pero napahito ko kasi teka, video muna ako. Yan, dito ko napansin meron pa ng shower area sa labas. So pagbalik ko sa loob, gising na pala lahat ng mga kasama ko. Luluto na pala na almusal at lapama na. Pagkatapos ng aming almusal, nagpunta na kami lahat sa dagat at para maligo. You know, in life, you have to cherish every moment and create good memories. At napadaan din kami dyan sa Kaibiang Tunnel sa Margondon, Cavite. O ayan, pagod ang mga persons o di bagsak, tulog. Anyways, thank you very much guys for watching. Ito ang Punta Bell Resort and Farm Adventure na matatagpuan sa Hermosa, Bataan. Alam niyo guys, sa totoo lang, sa dami-dami ko nang napuntahan na resort, ito na yata may pinakamalaki na resort na napuntahan ko.
Kaya no, marami tambayan, marami activities. So papunta na nga kami doon sa aming cottage. Ayan ang kanilang rooms. At syempre, ano ba ba? Lapang na. Ang Punta Bell Resort and Farm Adventure ay merong 6 na swimming pool. Ha? 6. Malalaki ito. Pwede pang bata, pwede pang matanda. Grabe guys. At take note ha, ang tubig nila dito malilinis at saka hindi amoy chlorine. Malamig nga lang. At meron din silang playground para sa mga bata. So nagpunta na kami dito sa Batis ng Ganda. Kulay brown ang tubig kasi maulan. Ito ay isa sa mga rooms namin. May kaliitan pero sa tapat niya mayroong batis. Bali 3 rooms sa kinuha ko kasi good for 3 per room. Tapos naglalakad ako, may nakita kong white lady ay pamangkin ko. So sinubukan ko nga yung batis sa harap ng kwarto namin ay siya pagkalamig. At pinikot na nga namin ang buong resort. Ay, ganda. Malinaw daw ang tubig dyan kung hindi lang daw umulan. At madaming ang paandar ang resort na to. Ayan o, pang picture taker para may remember. Maganda to para sa mga magjowa, asawa, paasa, at umaasa. Toinks! At ang isa sa mga highlights nila dito ay ang mudslide. Grabe, ang laki talaga ng lugar na to. Bagay talaga itong resort na to pang family outing, barkada outing. Actually, pwede rin yata dito ang team building ng company nyo. Isang barangay yata kasya rito eh. At doon nga kami nag-dinner sa restaurant nila. In fairness, hindi maharlika at alam na this. So pinabukasan, maaga akong gumising at ang sabi sa akin pwede daw mag-fishing. So tinuruan ako ng isang staff dyan. First time. Wow. First time makahuli. Buti na lang tinulungan ako ni ate staff na magtanggal sa hook na isda. Kasi sa totoo lang, nerves ako eh. Meat. Pork chop dapat. So bigyan kita ng backstory kung bakit pork chop dapat. Doon ako kasing ginagamit tinapay, tapos talulusaw lang. Kaya hindi ako makahuli. Kaya ang ginamitan ko na ng pork chop, ayan, nakatapyo na ako. Tama, bro. Look at that. Ito na yung nahuling tilapia kanina. Naprito na. Wala na. Yan, nakahuli siya ng 4. Nakahuli ng 2. O nakahuli ng 3. Ito nakahuli ng babae mamaya. Anyways, thank you very much for watching.